Teka lang, may nararamdaman ka bang parang kakaiba lately? Alam mo yon, yung parang maliit na kirot lang o yung konting pagod na parang bulong lang ng katawan mo na, wag mo nang pansinin. Pero paano kung yung mga simpleng senyales na yan ay isang seryosyong warning na pala? So, pag-usapan natin to. May dalawang silent killers, kumbaga, na umaatake ng hindi mo namamalayan. Yung isa, diretso sa puso mo, ang mismong makina ng buhay mo. At yung isa naman, sa command center mo, ang iyong utak. Unahin natin yung unang warning sign, paninikip ng dibdib. At hindi to yung parang simpleng kirot lang ha. Ito yung feeling na parang may elepanteng nakaupo sa dibdib mo. Isang bigat, isang pressure na hindi mo dapat basta-basta binabaluwala. Sigaw yan ng puso mo. Tapos, eto pa, isa sa mga madalas nating di pinapansin, yung bigla ang hirap sa paghinga. Alam mo yun, kahit nakatayo ka lang o naglalakad sa patag, feeling mo para kang umakyat ng bundok. Critical sign yan, wag na wag mong ignore. At pangatlo, yung parang simpleng pagkahilo at yung pagod na sobrang kakaiba. Hindi ito yung pagod galing sa maghapong trabaho, okay? Ito yung pagod na kahit natulog ka na ng walang oras, paggising mo, pagod ka pa rin. Para silang mga secret message galing sa puso mo. Okay, lipat tayo sa pangalawang kalaban. Ito naman, umaatake sa utak. Isang simpleng test lang. Subuan mong ngumiti sa salamin ngayon din. Nakita mo ba? Kung yung isang side ng mukha mo parang bumagsak, hindi sumasabay, nako yan na yung red flag. Sunod, yung braso mo naman. Itaas mo pareho na parang may inaabot ka. Kung yung isa kusa na lang bumabagsak na parang wala kang kontrol, yan na yung sign. Hudyat yan na kailangan mo ng tulong agad-agad. At yung pangatlo, yung pananalita. Bigla ka na lang nahihirapan magsalita. Gusto mong sabihin kumusta? Pero parang scrambled yung lumalabas sa bibig mo. O di kaya hindi mo maintindihan yung kausap mo. Nagkakaroon ng system error sa communication center ng utak mo. And this is why it's so important. May kasabihan sila, time is brain. Bakit? Kasi sa bawat segundo na lumilipas na hindi ka kumikilos, milyong-milyong brain cells ang mamamatay. Permanenteng nasisira. Kaya walang oras para mag-isip-isip pa. Bawat segundo, kritikal. Okay, next. May isa pang kalaban na medyo tricky. Kasi nagtatago siya sa likod ng mga bagay na gusto natin. Sa tamis, sa sarap. Isang panganib na parang ahas na dahan-dahang gumagapang sa sistema mo. Ang pinag-usapan natin, diabetes. Madalas, nagsisimula to sa isang bagay na parang simple lang, uhaw. Pero hindi to yung normal na uhaw. Ito yung uhaw na kahit ilang pitsyel na yung naubos mo, parang disyerto pa rin yung lalamunan mo. Yan yung katawan mo, sumisigaw na, hoy, may mali sa blood sugar natin. At syempre, kung inom ka ng inom, anong kasunod? Ihi ka rin ng ihi, di ba? Kung napapansin mo na parang naging best friend mo na yung banyo, lalo na sa gabi, well, yan ang connection. Yan yung kasunod na sign. And then, yung paningin mo. Bigla na lang lumalabo, hindi dahil sa kailangan mo ng salamin, ha? Parang nanonood ka ng video na low resolution o parang laging may fog sa paligid. Isa yung malinaw na senyales na yung tamis na yan, nagsisimula ng manira sa loob. Pero may isa pang banta, at ito marahil ang pinakatahimik at pinakalihim sa lahat. Isang kalaban na lumalaki sa loob mo nang walang anumang warning, walang ingay, parang anino sa likod mo na hindi mo napapansin. Ito ang cancer. Unang palatandaan, yung biglaang pagpayat. At hindi to yung, wow, sexy na pagpayat. Hindi ka nagda-diet, hindi ka nag-exercise ng todo, pero yung mga damit mo, bigla na lang lumuluwag. Yung timbang mo, bumabagsak without any explanation. Warning sign yan. Pangalawa, yung mga bukol. Isang bukol na dati wala naman dyan, pero ngayon, andyan na. Sa leeg, sa kilikili, kahit saan. Kaya napaka-importante na kilalanin mo yung sarili mong katawan. Kapain mo, huwag kang matakot, dahil yung maagang pagtuklas yon ang susi.
At pangatlo, yung sakit na ayaw umalis, yung sakit na pabalik-balik at wala namang malinaw na dahilan. Hindi dahil nabuhat ka na mabigat o ano, basta masakit lang at hindi nawawala. Yan ay isang sinyalis na nagsasabing kailangan tong patingnan, kailangan tong investigahan. Okay, yung huling kalaban natin iba siya sa lahat kasi hindi physical yung inaatake niya. Ang target nito, ang iyong emosyon, ang iyong isipan, ang iyong kaluluwa. Tanungin mo ang sarili mo, yung mga bagay na dati mong kinahuhumalingan, yung hobbies mo, yung mga nagpapasaya sa'yo, may gana ka pa ba? O parang yung dating makulay na mundo biglang naging black and white? Ganyan ang pakiramdam ng depresyon. O baka naman, yung isip mo parang laging naka-overdrive, laging nag-aalala, laging ninenervyos kahit sa mga simpleng bagay. Yung pakiramdam na di ka mapakali, na parang may masamang mangyayari any minute now. Yan naman ang anxiety. At pareho silang hudyat na kailangan ng atensyon ang ating mental health. So, ngayon na alam mo na ang mga sign, ang mga warnings, may 2 daan sa harap mo. Yung isa, yung daan ng bahala na, ng pagbabaliwala, na direkso sa dilim. Yung isa naman, yung daan ng pagkilos, patungo sa liwanag. Ngayon ang tanong, aling landas ang tatahakin mo? Simple lang naman ang landas patungo sa kalusugan. 3 hakbang lang. Una, makinig ka. Makinig ka sa katawan mo. Siya ang best friend mo dito. Pangalawa, magtanong ka. Huwag kang matakot o mahiyang na kumonsulta. At pangatlo, kumilos ka. Take charge of your health. At syempre, linawin lang natin, para sa anumang desisyon tungkol sa kalusugan mo, napakahalaga na kumonsulta ka sa isang medical professional, okay? Sila ang mga totoong eksperto dyan. Tandaan mo, ang kalusugan mo, ang tunay mong yaman. Hindi pera, hindi material na bagay. Yan ang pundasyon ng lahat, ng mga pangarap mo, ng pamilya mo, ng kinabukasan mo. So ang huling tanong ko sa'yo, handa ka na bang protektahan ang yaman mo? Ang desisyon, nasa mga kamay mo na. Salamat sa panonood. Kung nakatulong ito sa'yo, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating talakayan.